Thank you po. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa grupo ng Ligitan ng mga Loyal. Ang aking kwento ay patungkol sa aming ina o sa aking ina. Kaya naway magampanan ko ang aking storya at ito'y aking pinamagatang iingatan ka. Pero bago ko sisimulan, hanggang kailan mo ba matitiis ang iyong ina? At akin na pong sisimulan ng aking drama para sa iyo, ina. Oh, Sally, alam mo, naiinggit ako sa ginagawa mo. Mas lalong dumadami yung customer mo dito sa bahay ko. Ang mabuti pa siguro, lumayas na kayo ng anak mo. Ma, bakit pa naman kami palalayasin? Di ba, nagbibigay naman ako ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Ba't ngayon, biglang nagbago ka? Porkit ba na wala akong trabaho? Porkit ito lang kinikita ko? Wala akong pakialam. Basta lumayas na kayo ngayon. Ma, Nanay, bakit mo kami palalayasin? Ano bang problema mo, Nanay? Basta, lumayas na kayo dito sa pamamahay ko. Wala na kayong lugar sa pamamahay ko. Alis! Ma, pinalayas kami ng aking ina kasama ang aking mga anak. Maliit pa noon ang aking bunso at namatayan din ako ng isa pang baby. Biglang nagbago ang ina ko kasama ang kanyang bagong asawa. Hindi ako nag-tanim ng galit sa ina ko, pero katagalan, kahit nakikita niya na yung apo niya, parang wala siyang pakialam. At isang araw, tumawag sa akin ang aking kapatid na nasa hospital daw ang aking ina. Nag 50-50 dahil sa kanyang amo. At ito ang nangyari. Dok, kamusta na yung mama ko? Okay na ba siya? Ah, Iha, I'm sorry to say this, pero lumalala ang kondisyon ng mama mo. Ngayon, wala pa kaming alam kung anong magiging resulta ng result niya. Kasi nakalagay dito ay may sakit siya sa puso. Dok naman, pwede bang gawan mo ng paraan? Hindi pa ako handang mawala ng inahan, Dok. Oh, actually, nakailang tusok na kami para magiging normal ang heartbeat niya. Pero, eto, pang last na talaga to at kailangan nyo na magdesisyong magkapatid kung itutuloy pa bang buhayin siya, i-revive namin siya o susuko na kayo. Dok, bakit ganyan kayong mga doktor? Di ba doktor kayo? Di ba pwedeng gawan nyo ng paraan para mabuhay yung nanay ko? Nagbabayad naman kami ng maayos sa di ba? Mrs., doktor lang kami, pero hindi kami Diyos. Huwag niyong isisi sa amin kung may sakit ang mga magulang niyo o kamag-anak niyo. Dahil hindi kami Diyos, doktor lang kami. Minsan namamatay din ang mga doktor. Yan ay tanim mo sa isip mo. Dok, please, alam kong hindi ako perfectong anak. Pero hindi ko Dok, wala na akong papa. Hindi ko kayang mawalan ako ng ina, please. I'm sorry, pero kailangan mo na sigurong tawagan ng mga kapatid mo para sa pagdidesisyon. Diyan ka na. Excuse me. Diyos ko, tatawagan ko yung mga kapatid ko.
Sis, ano, di ko na alam ang gagawin ko dito. Naandun ngayon ang doktor sa loob. Nire-revive si Mama. Sis, sabihin mo na magbabayad tayo kahit ilan. Please, huwag natin susupuan si Mama. Sis, di ko na alam. Di ko na alam. Ay, ayun na sis. Papasok na ako. Papasok na ako. Dok, ano nangyari sa mama ko, Dok? Nare-revive siya ulit, sis. Pero, I'm sorry. Hindi na talaga kinaya. Mama! Mama! Huwag kang sumuko, Mama! Kahit pinalayas mo ako, Mama, hindi pa rin kita pinalimutan. Please! Please, Mama! Huwag mo akong iiwan, Mama. Diba, kahit nag-iwalay kayo ni Papa, sa'yo pa rin ako sumama kasi mahal na mahal kita. Please, huwag mo akong iiwan. Mama! Namatay ang aking ina dito sa Mindoro at inuwi namin siya sa lugar namin sa Iloilo. Masakit, sobrang sakit na hindi man lang kami nakapag-banding ng mahabang panahon dahil 8 years kaming iniwan ni ina sa lugar ni Papa. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaka-move on dahil kahit papaano sa mundong ito nabuhay ako at kasama ko ang aking mga anak. Dahil kung wala ang aking ina, wala din ako sa mundong ito. Ngayon, kung nasan ka man, Mama, palagi mong tatandaan na kahit maulit-ulit mang iwan mo ako, andito pa rin ako, iingatan ka at aalagaan ka. Bilang isang ina ng aking 2 anak, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kahit pagbaliktarin man natin ang mundo, iisa pa rin ang ina natin sa mundong ito na hindi mapapantayan ang pagmamahal kahit hindi man sila perpekto. Maraming salamat sa tagapakinig. Naway may makapulutan kayong aral sa kwento kong ito. Naway, pag ngayon ang mga magulang ninyo ay buhay pa, iparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila. Dahil kapag mawala na sila, kahit bumuhos pa ang luha nyo at baldi-baldi pa, hindi nyo na maibabalik ang buhay nilang nawala. Salamat po.